Ito na ang latest ng Mixed Topics, mainit na showbiz ganap. Ito na mga kamix ang mainit-init na scoop ngayon. Daniel Padilla pinag-usapan ng kanyang new look. Catherine Bernardo, dead na ang puso kahit anong papansin pa ni Daniel Padilla sa kasal ni Robbie Domingo. Paolo Contis pinagsalitaan ang TVJ habang naka-air sa GMA. Itbulaga dahil hindi matanggap ang desisyon ng korte. Alden Richards at Maine Mendoza masaya sa naging resulta ng korte. Sa katatapos lamang na kasal ni Robbie Domingo ay nasilayan muli sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla na magkasama. Sa nasabing okasyon, marami ang nag-react sa mga naging gestures ni Daniel kay Catherine. Marami din ang tumaas ang kilay dahil sa inasta ni Daniel kay Catherine. Sa mga videos sa social media, nakita naman ng mga netizens kung paano bakuran ni Daniel si Catherine habang nasa simbahan ang dalawa. Tila hindi nga umalis sa likuran ni Catherine si Daniel at mukhang pilit na nagpapapansin at mukhang hindi nga tinantanan ni DJ si Catherine sa nasabing okasyon. Samantala, marami naman ang nakapansin sa new look ngayon ni Daniel Padilla. Iba-ibang reactions ang bumuhos sa social media. May mga netizens na sinasabing nagustuhan ang new look ni Daniel ngunit marami din ang nagsasabi na nagmukha daw itong babae tignan. At ang tawag daw sa gupit niya ay Tita Kat. Kaya naman marami tuloy ang napakomment sa naging new look ni DJ. Samantala si Catherine naman ay napaka-stunning sa kanyang look sa kasal ni Robbie. Marami tuloy ang napahanga sa look ni Catherine, pati na ang mga ibang guest sa kasal. At ayon sa source ay hindi nga daw mapakali itong si Daniel. Dahil sa marami ang mga bumabati kay Catherine, kaya ang ginawa ni Daniel ay binakuran na lang si Catherine at tumayo na lang si Daniel sa bandang likuran ni Catherine kahit na sinasabihan siyang umupo. Dahil nakakaabala daw siya sa mga taong nasa likuran nila dahil hindi daw nila ma-enjoy na ma-witness ang kasal ni Robbie Domingo. Tila marami nga ang nagreklamo sa mga inasta ni Daniel dahil mukhang nakalimutan daw niya na hiwalay na sila ni Catherine. At umaasta pa rin itong boyfriend pa rin ng dalaga. Ayon pa sa source na malapit kay Catherine na sinabihan daw ni Catherine si Daniel na let's be civil at wag na daw siyang magpanggap, maging totoo na daw siya sa sarili niya dahil hindi na daw umuubra ang mga ginagawang pa-gentleman kuno ni Daniel. Samantala, hindi pa rin naman mapigilan ni Daniel ang mga nakasanayan niyang gawin sa tuwing magkasama sila ni Catherine, kaso nga lang mukhang hindi na naniniwala ang mga tao sa mga kinikilos ni Daniel. Sa muling pagkikita ng Katniel ulit ay pinatunayan ni Catherine na kaya niyang pakisamahan si Daniel to show respect sa dating nobyo, ngunit mukha daw sumusubra naman ang mga galawan daw ni Daniel. At nagiging exaggerated na daw ang mga ginagawa ni Daniel minsan, kaya sabi tuloy ng mga netizens ay nagmumuka tuloy na hinaharas na nga si Miss Catherine. Marahil ay hindi mapigilan ni Daniel ang bugso ng kanyang damdamin sa tuwing nakikita niya ang kanyang ex-girlfriend dahil napakaganda nga naman ni Miss Catherine sa kanyang kasuotan sa kasal ni Robbie. Sabi tuloy ng iba, dapat wag na daw magpanggap si Daniel dahil tapos na daw ang show at hindi na daw sila naniniwala sa ginagawa ng isang Mr. Daniel Padilla. Mukhang hanggang ngayon ay affected pa rin ang mga Katniel fans. At nasasaktan pa rin sila sa tuwing nakikita nilang nilalapitan ni Daniel si Catherine na parang wala daw siyang ginawang kalokohan. Samantala, pag-usapan naman natin ang nangyari sa TVJ. Dahil trending ngayon sa social media ang noon time show na Eat Bulaga dahil may na-receive na magandang balita ang TVJ. Na nilampaso daw nila ang tape incorporated sa kanilang laban sa korte at pinatunayan mismo nila, Tito Vic and Joey, na naglabas na ng final na desisyon ang Marikina artist na panalo nga ang TVJ at mababalik na sa kanila ang titulo ng Eat Bulaga. Kaya naman very emotional sina Bossing Vic sa kanilang announcement dahil hindi lang daw nila ito naging laban kundi laban din ito ng mga milyon-milyong mga dabarkads. Kung sa bagay ay kinalakihan na ng lahat ang Eat Bulaga, kung tutuusin marami talagang natulungan ang programa at isa din na dahilan na nilulook forward ng mga pamilya ang programa na magsama-sama habang pinapanood ang Eat Bulaga. Maraming mga dabarkads ang pinasaya at tinulungan ng TVJ at sila naman talaga ang original sa 8 Bulaga. Dumako naman tayo kay Paolo Contis dahil sinasabing pinagsalitaan daw umano ni Paolo Contis ang Tito Vic and Joey nang hindi maganda dahil sa kaso ng tape incorporated laban sa TVJ. Habang naka-airy daw si Paolo ay nagpasaring daw siya sa TVJ pero pinabulaanan daw ito ni Paolo Contis.
Pero kamakailan lang ay siya ang ngawa na hindi pa daw. Tapos ang laban, wala pa daw court decision para sabihing panalo na sila Tito, Vic, and Joey. Sabi tuloy ng netizen, bakit daw si Paulo Contes ang ngawa ng ngawa? Hindi naman daw siya ang sinampahan ng kaso. Sabi tuloy ng mga netizens ay napaghahalata daw na malaki ang binayad sa kanya para maging puppet nila. At hindi naman daw alam ni Paulo, Contes ang pinagsasabi at kakaumpisa pa lamang niyang host ng GMA8 Bulaga. Umaasta na daw siyang hari sa nasabing programa. Ngayon ay hindi daw makapagtahol si Paulo Contes dahil binasura na ng korte ang apila ng tape incorporated patungkol sa titulo ng Eat Bulaga at pinapatigil na rin lahat ng mga ganap patungkol sa Eat Bulaga. Kaya naman sobrang saya ng mga Dabarkads pati si Alden Richards at Maine Mendoza, hindi nila napigilang maging emosyonal sa desisyon ng korte. Si Maine Mendoza at Alden Richards ay matagal na nasa Eat Bulaga at dito na discovery ang dalawa at dito rin nabuo ang Aldub Nation, kaya lubos ang respeto, pasasalamat at pagmamahal ni Alden at Maine sa Eat Bulaga at sa TVJ. Ano ang masasabi ninyo sa talakayang ito? Kung mayroon kayong kuro-kuro, please leave a comment in my comment section. At kung nagustuhan nyo naman ang video na ito, give me a thumbs up, pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong mixed topics at don't forget to subscribe. Thank you!